Isang pagsabog na ebidensya ang kumakalat ngayon sa social media at ilang news platforms matapos lumabas ang umaring video na nagugnay kay First Lady Liza Trasmax sa isang aktibidad na may kinalaman sa illegal na droga. Sa nasabing video, makikita raw ang isang babae na kahawig ng unang ginang sa isang eksenang hinihindalang may kinalaman sa paggamit o pamamahagi ng ipinagbabawal na gamot. Agad itong nag-viral at umani na matitinding reaksyon mula sa publiko. Habang patuloy na inaalam ang pinagmulan at pagiging totoo ng naturang video, maraming mamamayan ang nananawagan ng imbestigasyon at katarungan. May ilan ding grupo ang nagsusulong na kung mapatunayang totoo ang ebidensya at matibay ang kaso, dapat umanong harapin First Lady Liza Trasmax ang buong bigat ng batas, kasama na ang posibilidad ng pinakamabigat na parusa. Ngunit giit ng ilang legal experts, kinakailangang tiyakin muna ang due process at beripikahin ang lahat ng ebidensya. Sa gitna ng isyong ito, nananatiling tikom ang bibig ng Malacanang habang hinihintay ng taong bayan ng opisyal na payag mula sa kampo ng unang ginang. Nagpaalam naman ang ilang tagapagtanggol ng karapatang pantao na ang hustisya ay dapat makakamit sa paraan na makatarungan at ayon sa batas. Patuloy naming babantayan ang pag-usad ng isyong ito at ihatid ang pinakabagong detalye dito lamang sa aming himpilan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Gawa ng NTC laban ng SMNI. Kasi we believe na bakit sila nagparataw ng penalty ng suspension na wala pang due process. Hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon na sagutin yung mga allegation. In the very first place, wala pang allegation, wala pang complaint. Mahirapan kami sumagot sa mga allegation na wala naman dyan. So, para kami nanghuhula ngayon na ano yung sagot namin na wala pa namang complaint, wala pang specific na violation na sinasabi nila para masagot natin. So, in the meanwhile, nag-file po tayo ng injunction dito po sa Court of Appeals on the ground na violation ng due process. Second, parang nakinig sila, parang na-influensyahan sila ng House of Representatives kasi gumagawa sila ng decision ng suspension na walang due process dahil lang sa recommendation ng House of Representatives na wala pa namang due process, hindi pa tayo pinagbigyan ng pagkakataon. Don't forget, ang NTC may tinatawag silang quasi-judicial function. Ang quasi-judicial function is part of the executive department. Yung pag-influensya ng House of Representatives to the NTC is in violation ng ating saligang batas, lalo na yung principle of separation of power. Separation of power, it means the NTC is part of the executive department, hindi isla dapat diktahan ng House of Representatives, and that is the legislative department of our government. Okay, pumunta kami dito para humingi ng hustisya sa pang-aabuso ng ahensya ng gobyerno. Yan po ay National Telecommunications Commission. Apparently yung tatlo doon, hindi na alam yung ginagawa nila. Kaya pumunta kami dito para ireklamo ang NTC sa pang-aabuso sa isang broadcast entity. Walang iba, SMNI. Okay? Ginawa nila, sinara nila kami, sinupil nila ang aming karapatan sa mamahayang pabahayag without giving us our day in court. Imagine mo, hindi kami binigyan. Kung ito ay mangyayari sa SMNI, ito ay maaaring mangyari maski kanino man dito ngayon sa press conference na ito. Sir, as a former congressman, yung pang ginawa ng NTC na pinakikinggan yung resolution ng House, sa tingin niyo po ba bagay ito? Hindi lang former congressman ha, ako po isang practitioner sa NTC mula 1991 pa. Hindi po valid. Ang ginawa sa House ay isang investigation in aid of legislation, inquiry in aid of legislation. Ang NTC po ay may quasi-judicial powers. Iba po yun. Quasi-judicial powers, iba po yun. Ang ginawa ng NTC, inadapya yung ginawa ng House. In short, nag-surrender ang NTC no, ng kanyang kapangyarihan dito po sa Kamara. Hindi po kasama ang House sa Hindi po, kasi ang order para isuspend ang SMNI galing po sa NTC. Pero po yung basis nila, according to their press release, is yung resolution ng House, which was based on hearing. Kaya po, no, sila po ay may quasi-judicial powers para silang judges
yung judges na ito, sinurrender ang kanilang kapangyarihan. That is why nandito kami ngayon. Hindi maaring i-adapt ng NTC ang ginawa ng House because ang House po, ibang poder yun, inquiry in aid of legislation. Ang ginawa nila, sinurrender nila, ginib up nila yung bataan at niyakap nila ang Kamara. Mali po yun. Maling-mali. Nawalan sila ng independence. So I understand may pending complaints with NTC also cited those complaints against SMNI. How do you respond to that? Ako na mag-respond? Mike, ikaw. Si Mark muna. Oh, mabigat po talaga. Oh, tama po Amira, mabigat na kaso 'yan. Dahil po mga kaibigan, ito pong MTRCB tsaka NTC, naniwala po sila sa House of Representatives mga kaibigan. Nagpahawak po sila sa liig. Yan po ang problema nila diyan. Yan ang pinakamalaking problema. Katulad po ito mga kaibigan, ito basahin po natin guys. Oh. Ito po yung sinabi po ni Attorney Panelo guys. Oh, yan po. Ito po ang reaction ni Attorney Panelo. Basahin lang natin guys ha. Okay naman yung kung may reklamo ay imbestigahan, pero yung sasabihin mong sususpendihin mo na wala man lang pagdinig, walang hearing, talagang yan ay mas masahol ka sa diktadorya dyan. Kailangan palaging it hears before it condemns. Kailangan palaging may due process. Yan po ang sinabi po ni Attorney Panelo mga kaibigan. Yes, abuse of power. Tama po, no? Tama yan. Tama yung sinabi mo. Abuse of power. Ibig sabihin mga kaibigan, imbis na sundin nila ang batas o ang due process, ang sinunod nila guys, yung sinasabi ng House of Rep, itong sila tambaluslos. Kasuhan ng MTRCB at NTC, di sila dumaan sa due process of law. See? Yan ang sinasabi natin. Tama yan si Susan, oh. Kasi hindi kayo dumaan sa due process. Yan ang sabi po ni Attorney Panelo. Kailangan palaging it hears before it condemns. Kailangan palaging may due process. Yan ang tama. Due process po. Akala ko ba gusto nyo due process? O, bakit kayo ayaw nyong sundin ang due process? Ibig sabihin, meron talaga kayong agenda dito. Kasi itong MTRCB tsaka itong NTC, takot po sila mawala ng budget. Kaya ang ginawa nila mga kaibigan, nagpatali na lang sila sa leeg ng House. Yan po ang masaklap dyan. Ito po ang sabi, ito po ang reaction ni Tatay Digong. Ito po, basahin natin. Ayan po. Klaro ba guys? Kita nyo ba sa screen nyo si Tatay Digong mga kaibigan? Basahin lang po natin guys. Oh, yan po ang reaction po ni Tatay Digong. Ito po ang kanyang reaction. In my view, the suspension or the suppression of your right to exercise this freedom or cannot be subject to preliminary or permanent status. That shouldn't be allowed. The right to free expression is absolute to me. That is how I understood it. So to me, to that extent or to that full time, you are not allowed to talk. It is a derogation of your right, of your constitutional right of free speech and free expression, mga kaibigan. Ang ganda po ng sinabi ni Tatay Digong. Kaya may paglabag talaga guys. Ngayon, sila ang dapat kasuhan. NTC, saka MTRCB. Dapat talaga mabigyan ng leksyon dahil abuse of power. Ito namang sa House of Representatives, dapat din kayo, kayong mga nag-uutos-utos dyan, dapat din kayong kasuhan. Kasi, ganun din ang ginawa nyo. Ginamit nyo ang Kamara para mag-suppress ng katulad ng SMNI. Diba? Kasi po mga kaibigan, dapat magpaliwanag mo na eh. Dapat magpaliwanag mo na kung bakit hindi sila pwedeng isuspend. Pero wala pong nangyaring ganun. Dahil nga, gusto nilang ipasara ang SMNI, timing po sa Christmas break. Yan talaga ang pakay nila dyan. Hello Ayu, Happy New Year! Shishimpay, Happy New Year! Oh, di ba? So, bahala na po kayong humusga dyan mga kaibigan, pero kung akong tatanungin nyo, dapat din talagang kasuhan or managot ang NTC tsaka MTRCB. Alright po mga kaibigan, punta na po tayo sa ating pinaka-main topic. Ito na po yung sinasabi natin guys, si Ka Eric. Ano kaya itong pasabog ni Ka Eric? Kay Yeda?
Sino ba yan si Yeda na yan? Pudinet, sino ba yung Yeda na yan, ha? In spite Sino ba si Yeda, guys? Oh, ito ha, mag-asawang tambaluslos. At marami pa pong pasabog si Ka Eric dito, kaya pakinggan po natin mabuti mga kaibigan, no? Para po maintindihan natin. Ito pong mga pasabog po na Ka Eric, guys, paghahanda po to mga kaibigan para sa susunod na taon, 2024, dapat talaga may managot na. Kasi kung hindi, dahil ang pag-uusapan dito guys, budget na naman. Itong mag-asawa na to. Ano to? Pinapatago niya sa asawa niya yung budget? Parang gano'n ang nangyari. Kunwari, kumuha si Tambaluslos. O, ipapahawak niya muna dun sa asawa niya. Parang gano'n ang nangyari. So, delikado yan. Di ba? Talagang delikado yan. Ito po, si Ka Eric, mga kaibigan, pakinggan po natin guys, sa kanyang mga pasabog at mga expose. Ito po. Pero bagong lahat, sa mga bagong dating po mga kaibigan, makikisuyo po kami. Dahil bagong taon naman, kung pwede po, magtuslok-tuslok po tayo mga kaibigan. No? Dagdagan nyo naman ang tuslok. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe dahil bagong taon naman. At pakishare ang video. Ayan, maraming salamat. O ano pang hinintay nyo? Libre yan, libre. Wala pong bayad dyan. Promise. Pindutin nyo, walang bayad dyan. Okay? So ano pang hinintay nyo? Pindutin nyo na. Ayan, maraming salamat. Yes, Angelito Campos. Yes. Dapat kasuhan. Diba? Oo. Ito po si Ka Eric, mga kaibigan. Of mga pangaharas, pangbuburyog sa kanya, may mga kaso na ipinail ang mga CPP operative sa Quezon City Prosecutor's Office. May banta na ipapahuli si Pangulong Duterte sa International Criminal Court na bogus at walang jurisdiction sa ating bansa. At ang kasabwat dito ay ang NUPL ng CPP at NPA, pabor sa NPA ng uri ng mga abogado, itong National Union of Patakas Lawyers na nandito na ang mga initial investigators ng International Criminal Court at in-announce na nila ito. In spite of those, Miss Ina, Brother Franco, hindi po napigilan ang pagmamahal at pagtanggap ng sambayan ng Pilipino kay Rodrigo Duterte. Bakit? Tatlong factors na nakita natin dyan. Hindi po santo o Diyos na walang kasalanan si Rodrigo Duterte bilang tao. Pero in terms of the decisive leadership, in terms of very critical factor ng matatag na pamumuno at ang kanyang paninindigan na ipatupad ng todo-todo ang tamang batas sa mga kriminal, terorista at mga nagwawasak ng ating bayan, minahal siya ng taong bayan. Yes. So that kind of critical factor of strong and decisive leadership na nipakita ni Rodrigo Duterte mula nang siya ay mayor pa at naging presidente siya, yan ang nagbunsod na consistently kahit anong survey ang gagawin mo, very popular at tanggap at mahal siya ng sambayan ng Pilipino. Number 2, ang kanyang pagmamahal sa bayan. In spite of the fact na iniintriga siya na Maudigs. Sa isang interview sa akin, sabi ko, ano yung Maudigs? Maudigong pala. Yeah. Mauchitong tsaka digong. Ngayon ko lang nalaman diba? yun. May mga lumabas kasi. Oo, may mga lumalabas. Photos. In spite of those insults against the President, kay former President Rodrigo Duterte, hindi naniniwala ang taong bayan na ipinagkakanulo at ibinibenta tayo ni Pangulong Duterte sa China sapagkat ang kanyang posisyon ay hindi pabor sa China kundi anti-war, anti-aggression sapagkat pinapangalagaan niyang hindi masalanta ng digmaan na hindi naman dapat kailangang mangyari ang mga bangayan natin sa China. Yun ang kanyang posisyon kaya kinakausap niya Actually, ang China. Pinalagan nga ng ating former president yung pagwa-water cannon sa atin, di ba? Pinuna niya yun. Pinuna niya yun. Oo, Hindi maganda yung ginagawa. sabi niya, hindi pwede hindi tayo magprotesta. And during his time, take note, during his time, 400 diplomatic protests were lodged against China. So kung totoo maka-China siya, hindi tayo nagpoprotesta. Ang punto lang naman dyan, ang pagmamahal sa bayan ni Rodrigo Duterte ay ang pagmamahal niya na huwag mapahamak ang taong bayan, ang ating puwersa militar at ang ating mga kasundaluhan at ang ating buong bayan ay magkaroon ng maraming kaibigan, hindi maraming kaaway sapagkat hindi po nakabubuti sa ating bansa ang makipag-away at makipagdigmaan. So mali po at walang isla na nawala o anumang actual territory
sa ating bansa. Sa panahon na 6 na taon na naging presidente siya, na itinuturo na siya'y maka-China. At naging issue yan ng mga hindi nag-aaral at kulang sa kaalaman ng mga kongresista para sabihin na si Digong ay broker ng China sa Pilipinas. Mali. Pati ang SMNI, inintriga nyo dyan. Number 3 na factor kung bakit very popular siya, nakikita ng taong bayan na kailangan po ang tinatawag na continuity of leadership. Strong and competent, decisive leader ang hinahanap nila. Ang personal or ang personification, ang pagkatao na yan ni Duterte, yan ang hinahanap nila. It's not about the man. Yeah. It's about what he does to the country and what he was able to achieve to bring strong leadership to this republic. Yun po ang dahilan kung bakit minamahal siya ng taong bayan. So thank you. At ang mamamayan po ang naghuhusga, ano pa man ang atake, political propaganda, machinations, and attack on the real score of how Rodrigo Duterte embraces the interests of the Filipino people. Still, ang mamamayang Pilipino ay nagbibigay ng tamang paghatol. At sa 3 magkasunod na survey, number 1, kung tatakbo siyang senador anytime in the elections from now, magiging number 1 senator si Rodrigo Duterte. Tama. Yes. Ito lang ang pasimplihin namin ni Brother Franco at ni Miss Ina. Why a former President Rodrigo Duterte, or a political leader for that matter, like Rodrigo Duterte remains popular after even is out of office anymore, or already wala na sa opisina niya sa bilang Pangulo. Number 1, dito niya ako napabilib, and I think maraming Pilipinong bumilib dito. Napapahiya tayo sa buong mundo at napiperwisyo natin ang ating mga overseas Filipino workers, mga expatriates na nagtatravel sa airport dahil sa mga laglag bala. Yes. Sa loob ng 3 or 4 na taon hindi na-solve ni late President Noynoy Aquino. Nakakahiya. Ang daming biniktima ng sindikato na ito kay Rodrigo Duterte, 3 days tapos. Tigil ang laglag bala, hindi na nakabalik hanggang ngayon. Where can you find that kind of leadership? Number 2, nang sinabi niya na talagang magiging matiwasay ang mga barangay iskinita at wala nang maghahari-harian ng mga maton at drogista sa mga barangay at ligtas na makakalakad ang mga mamamayang sumusunod sa batas. Ginawa talaga niya ng totoo. May mga nangyaring namatay, may mga nagreklamo, may mga namatay din na pulis. But there are the courts that you can go and complain. Yeah. Yes. Pero overall, automatic in a matter of 3 months na umupo siya. First 3 months niya, 68% ang ibinagsak ng National Crime Index. Yes. Nationwide. So, ibig sabihin, natakot ang mga kriminal talaga sa kanya. At sa aking pamilya, 7 sa mga pinsan ko ang tumino at iniwan ang droga at sila ay naging matinong mamamayan dahil naging presidente ang isang Rodrigo Duterte. Dahil ba sa takot? Fear factor. Fear factor. Yan, And dali na respect natin yan. sa batas. Ayun, may fear factor po mga kaibigan, kaya takot na takot lahat nung panahon po ni Duterte, guys. Fear factor. Ayan. Sinipa na. Asan na ba yun? Sinipa na? Pag pumasok kayo sa channel namin, tandaan nyo, Duterte po itong channel na to. Kung tambalos-los kayo, umalis na kayo kasi masasaktan lang kayo. Di ba, Susan? Susan? Tuslok-tuslok na. Maraming salamat. Ito po, mga kaibigan. Okay. Dali na natin yung ganyan talakayin sa fear factor, no? Kung saan ay naging pahayag ni VACC Boy Evangelista na parang nawawala na ng takot ang mga kriminal. Nakikita naman natin na sunod-sunod. Kaya Eric, for example, balikan ko lang yung sa nangyayari sa ating airport. Alam mo ba na maraming nagre-reklamo sa customs? Grabe. Yung balikbayan boxes. Yung diba kumain ng... Yung balikbayan boxes ka, Eric. Officer? Ngayon maraming nagre-reklamo pero wala. Pera, Frank. Chocolate daw, sabi. Maliban doon. Yung mga alahas, relos, nawawala. Yung kinukunan na ito ang pinaka... Naalala mo, nung sabi si Ka Eric, kung kayo'y nakita ng ganyan, ay mag-ingay kayo. At sampalin nyo. Gamitin nyo ang inyong karapatan na mag-ingay bilang isang Pilipino kung dyan sa Sampalin airport nyo. na. Huwag kayong tumahimik. At sabi niya, pupuntahan ko kayo. Pupuntahan ko kayo, pero ngayon Ka Eric, ang masaklap. Nangyayari pero wala daw inilalabas. At tahimik pa rin Ka Eric. Fear At factor. maraming nangyayari na kinukunan niya ng mga Exactly. balikbayan boxes. At pati mga abusadong pulis
nawala sa panahon niya, Frank, natakot sa kanya. Naalala mo, Frank, ang pinakareklamo noon ng protektor ay mga pulis. Inamin naman niya ng PNP, even si Bato de la Rosa, ng siyang chief PNP. But under his leadership, yung mga tiwaling pulis at mga involved sa droga, Frank, ubos, tanggal, alis, at tumiklop. Yes. At sana hindi na makabalik. Sana. Ang bilibid, lahat na yan, ang mga malaking Chinese drug lords dyan ay inisa-isa yan at pinaghihiwalay at pinutol ang kanilang sungay na dati na mayagpag sa panahon ni Laila de Lima ng siyang DOJ Secretary. At meron din impormasyon ka, Eric, di ba, na kumakalat. Ito yung presyohan ng illegal na droga. Ayun. Kung dati, though meron pa rin, kasi di naman basta-basta mawawala, kaya humingi ng tawad din ng ating Pangulo, pero he did his best. Former President Rodrigo Duterte, doon dati ay nasa 5,000 ang gramo, kung di ako nagkakamali. 5,000? Ngayon ka, Eric, sa sobrang dami ng supply daw, ay bumaba from 5,000 to 900 pesos. Less than 1,000. So everyone na gustong makaano ng droga, ibig sabihin grabe ang supply. That's the equivalent kung bumaba eh. Oo. So diba? malinaw ito ng mga indicators, Frank. Ang fear factor na wala. Ang isa pang nagugustuhan ng taong bayan, Miss Ina, bago tayo lumipat sa isa pang mahalagang talakayan, sa seryoso na looming impact in effect ng El Nino at jeepney phase out at anong dapat ihanda natin, ito pa, si Rodrigo Duterte nang siyang presidente po. At nang sinabi niya na lumapit sa kanya ang mga nandaraya sa buwis. We will mention Mighty. Yes. Mighty Tobacco. Sapagkat ito, Frank, open knowledge ito, news ito. At nakikipag-ariglo sila noon sa kanilang tax delinquency na dinaya ang buwis at iba pa, mga kaso sa smuggling. Si Rodrigo Duterte ang nagpatupad na bayaran nila ng bilyon-bilyon ang kanilang buwis. At in spite of the attempt na siya ay i-bribe, hindi lumusot. Even ang PAL, even ang Philippine Airlines, sa kanilang paggamit nila, ginong lusyutan ng kanilang kakulangan sa buwis at mga pagbabayad sa revenue sa gobyerno, sa Terminal 3, nagbayad ng buwis. Dahil lamang tinawagan sila at pinaabutan na gusto ng presidente na magbayad kayo ng inyong mga utang, otherwise i-take over ang Terminal 3 na yan at matitigil ang inyong operation. Ano pa? Nang mag-attempt na magpatupad ng paniningil sa buwis, sa metro ng tubig, more than 12 pesos dahil nanalo daw sila sa International Trade Arbitration Court sa Singapore, ang Manila at Maynilad Water, Brother Franco, ng mga malalaking oligarkiya, Pangilinan, Ayala, Lopez. Sino ang pumigil nito? At sinabing subukan nyo at ako at ang pamahalaan ay maninindigan na matitigil ang inyong paggamit ng tubig na pagmamayari ng taong bayan, which is a patrimonial right and patrimonial source ng natural wealth ng bansa. Tumigil at hindi na ipatupad ang 12 pesos and 50 centavos per cubic meter na paniningil sa tubig na presyo dahil lamang sa kanilang pagrespeto, paggalang at pag-aalangan na abusuhin ang ordinaryong mamamayan. Sa panahon ni Rodrigo Duterte, hindi ka pwedeng maghari-harian sa Pilipinas. Hindi ka pwedeng maging maton, mayor, gobernador, congressman, senador, kapitan sa barangay o sino pa man, pulis at military. Walang pwedeng maghari-harian over the people. Yun ang mensahe ni Duterte noon. May dugtong lang ako kasi naalala ko to dahil ang komento nating mga kababayan noon, taga Mindanao kasi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero siya lang ang nagkaroon ng will na ipalinis ang Manila Bay at ang Boracay. Exactly. Grabe Miss din yung Ina, never done before. Miss Ina. Inquirer tsaka Philippine Airlines. Oo, naalala ko yan, Ayo. Pinagbayad yan, 1 billion. Alam ko, 1 billion ang tax niyan eh. Nung umupo si Duterte, guys, nakapagbayad po kaagad sila. Ay, hindi lang pala 1 billion, no? Mahigat pa, no? Pero nakapagbayad po sila. No? Tama po yan. Talagang natakot po talaga silang lahat, guys, kay Duterte. Kaya na, di ba, sabi ko nga sa inyo, kailangan natin ng Duterte. Kasi nga, sabi po ni Ka-Eric, fear factor po. Yan ang kailangan po talaga natin sa isang leader. May fear factor para po talagang sumunod yung mga tao. Kasi ang dami talagang matitigas ang ulo. Di ba? Napunta malapit ito sa lugar ko, Brother Franco, ang Boracay. Ang malalaking hotel at resorts dyan, abusado. Sorry sa kumakain. Ang kanilang waste, direkta yan, nakabaon, nakatago, pero ang buga sa dagat.
Sino nagpasarado para sila ay tumuwid ang mga kanilang illegal construction at illegal na mga disposal ng mga dumi ng kanilang negosyo? Rodrigo Duterte lang ang gumawa niya. Yes. Actually, gusto lang may dagdag, Eric. Siyempre, kahapon, even nung Pasko, Ayan 1 billion tax for Lucio Tan of PAL. See? 1 billion mga kaibigan. Pero samantalang yung panahon po ni Panot, wala man lang ano, di ba? Nung umupo si Digong, yun na, natakot na lahat. Oo, doble din, doblado din ang sahod ng AFP, PNP, doblado lahat yun. Pinaayos na Manila Bay ay dinagsa ng maraming nating kababayan. Na dati siya ay pinupunasan na walang saysay daw. Oo. Diba? Pinaganda. Yung Dolomite Beach na sinasabi. Yung Dolomite na sinisiraan ng CPP, NPA, nila Franz Castro nila. Yan, mga solsolero. Gusto kasi nila yung mga madudumi, di ba? Tama, dugyot. Gusto ko lang din isingit dito ka, Erica. Ito, maganda rin nabanggit dito sa ating mga sa chat box, si Miss Eddie Baby Pink Roslyn yan. PRRD increased the salary of teachers and soldiers and policemen. Nurses pa. And nurses pa. From 7,000 and 8,000 range naging 16,000 to 18,000. And I think yung buong government employees natin, di ba? Meron tranche yun sa kanya. Pinalaki ka, Eric, di ba? At ito pa, Frank, ang hindi makakalimutan ng taong bayan. Sa Iraq at sa Syria, 3 taon di matapos-tapos ang digmaan sa ISIS. Sa Marawi, 4 na buwan tinapos ni Rodrigo Duterte at ng pamahalaan. Dami talaga. Bilib at saludo ang malalaking bansa na natapos natin ng mauti ISIS at DI Daula Islamia na mga pagkilos sa digmaan sa Marawi at na-handle ng maayos at na ipakita ni Rodrigo Duterte na alam niyo kung saan nangyari ito, Brother Frank? Nasa Moscow siya nang nilusob ang Marawi ng ISIS Mauti Group. Yes, the day na At the day na imimit niya si Putin, he canceled immediately the meeting with Putin at umuwi siya at hinarap ang krisis na ito. That's Rodrigo Duterte. The kind of decisive leadership na hinahanap ng mamamayang Pilipino. Of course, hindi siya santo. Yes. Hindi siya santo, Papa. Hindi siya Diyos para hindi siya magkamali. But for all the overall assessment impact ng kanyang pagiging Pangulo, that kind of political leadership, lalo na sa CPP, NPA, NDF. Yun ang paborito ng part. Yun. Ilang porsyento ba ang dumapa ng NPA? 80% ng bumaba siya, lugmok ang NPA at ang kanilang naghihingalong kilusan ay hindi na makahinga, ngayon lang nagre-recover dahil sa kanilang unholy alliance with the Speaker of the House at nagagamit nila ang lower house sa Kongreso para magmaniobra. Under the time of Rodrigo Duterte, ang kanilang bogus at peke na peace talks hindi naka-take off. Teka lang, mayroong napansin kababayan natin dito. Sabi niya, bakit parang year-ender to ni Pangulong Duterte? Hindi natin maiiwasan po sapagkat kailangang malaman ng taong bayan ano po ang mga dahilan. Bakit wala na siya sa kapangyarihan at si Duterte pa rin ang hinahanap ng mga tao. So sana po huwag kayo magdamdam yung mga nasa administration na ito. We are not comparing things. We are making objective reality check na dapat paghalawan ng lessons ang mga aral ng mabuting pamamahala so that mas lalo pa itong ma-improve, not to become jealous or insecure about this. Ang isang matinong leader ay hindi nakakaramdam ng jealousy. Ang matinong leader na may misyon na ang layunin ay paglingkuran at ayusin ang bayan at ang mamamayan ay paglingkuran ng totoo, you will never feel jealous or insecure doon sa mga naunang leaders na pwede mong halawan ng tamang aral ng pamamahala upang mapa-improve pa ang ating bansa. Because after all, our country is not about the persona of the president. Yes. Leadership in government is about the mission and program of the government kung paano mo ito ipatupad, Brother Frank Pomisi. Yes! Napakaganda po ng sinabi ni Ka Eric, mga kaibigan. Kasi pinapakita natin sa panahon ng ating former president ang transparency sa loob ng piitan, sa loob ng No Bilibid prison. Dito kaya nga nagre-report ako kung paano nila binaklas ang libo-libong mga kubol na naging parang mini resort sa loob ng Bilibid. Isipin mo ka, Eric, ang kubol nirerentahan magkano? Isang kwarto per unit. 15,000 naman? 15,000. Umaabot pa ng 200. Depende sa laki. Pag high-end. Pag high-end, pag may aircon, 200. Ayan ang isa sa negosyo sa loob ng piitan. At yun ay ipinatupad ng mga dating opisyal ng Bilibid.
Yan ka, Eric. At kinonsinti ng dating DOJ Secretary na ngayon ay nagmamalinis. Ang pangalan niya ay Laila, the frailties of a woman de Lima. Meron siya famous line pangalan na lalaki, hindi ko lang maalala yung pangalan. Yun yung isa ka, Eric. Siyempre. Bakit? Tayo'y, gano'n ka-importante sa atin yun ka, Eric, di ba? Na yun kasi headquarters yun ang bilibid Kaya nga Pero bakit mahalagang punto mo, Frank? Sapagkat ang New Bilibid Prison at ang Bureau of Corrections ay supervisory agencies under the Department of Justice. Correct. Napakahalaga ng papel ng DOJ Secretary. Kaya ginanglay na Dilima, hindi mo masisisi ang mga mamamayan na hindi sila natutuwa na nakalabas ka sa kulungan. Yes. Kaya isa lang yun sa mga bagay na ating kinakaharap ka, Eric. At syempre, alam naman natin kung gaano kasama ang naidudulot ng illegal na droga. Kaya naman pangunahin itong nilalabanan ng ating former president. Correct. At isa sa mga... Frank yan dyan sa minahal ng todo. Yeah. Marami siya naging kalaban dyan. Lalo na yung mga involved talaga sa droga, may mga namatay, nakulong. Pero ang sambayan ng Pilipino overwhelmingly tinanggap nila. Yun ang tinatawag nilang necessary force of rule of law in our country na kaya yung ipatupad ni Rodrigo Duterte. At lastly, gusto ko itong banggitin po sa inyo. Sa CPP, NPA, NDF, nakipagkaibigan siya not because he wants to conspire with them. He wants to give them a chance to be part of the government at iwan ang madugo at armadong paglaban sa gobyerno. 4 or 3 na cabinet post ang ibinigay at several scores of undersecretary and assistant secretary positions sa maraming agencies of government. Yeah. Anong nangyari? After 2 years, walang ginawa kundi i-infiltrate ang gobyerno, kumuha ng pondo, lokohin ang pamahalaan, and enough was enough. Rodrigo Duterte led the creation of National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At ito ang dahilan kung bakit nagalit sila kay Rodrigo Duterte, Brother Franco, and Miss Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!